So, andito tayo sa Manoy Vlog. Welcome to Manoy Vlog. Sa ngayon, bubuhin ko tong makina ni Leo dito sa may water for less. Sa may zone 5 lang, malapit. At yan, nakikita nyo, nilinis ko yung block. Actually, nilinis ko na yung block nyan. Tapos sinasalpa ko na yung mga bearing. Kailangan kasi talagang totally malinis yan. Pinahanginan yan. Nanggaling na rin yan sa machine shop, bale. So, cleaning, fit. Tapos, pinaribor ko yan para masalpakan ng liner na bago. Standard nga pala yan, guys, kasi para makatipid din naman yung may-ari. Makatipid in the sense na syempre bumalik sa standard. So, yung fuel consumption niya balik sa dati, parang bago. Kasi kung i-rebore lang siya, magiging 0.25. So, meaning lalaki yung bore. Paglaki ng bore, mas maraming gas ang kakailanganin, fuel na gagamitin. So, pinabalik natin sa standard. So, yan, nakikita nyo, binalik ko na yung main bearing journal, yung sigunyal, yung crankshaft kung tawagin. So, ayan, lahat ng bearing kailangan naka-check ng maayos. Then yung fitting yan, pinafit ko na sa machine shop yan, sabi ko anong una. So, yung torque na binigay nila sa akin, yun ang susundin, syempre. Yan. Sa case na yan, binigay sa akin is 16 foot-pounds. So, yun ang ginamit natin dyan. Mapagkakatiwalaan nga pala yung ating machine shop dyan. Malapit lang sa may Kanlibot, si Sir Danny. Papagawa kayo guys ng engine rebuild, ng basta kung anong mga machine works, lalo na sa makina, maaasahan yan si Sir Danny Burgos. Yan, medyo nakikita nyo yan, nililiha ko kasi yung isa medyo mababa siya. I mean, medyo tight siya sa kinakailangan kong clearance. So, kinailangan kong liyahin. Ayan, nilagay ko na rin yung connecting rod cap. So, yun, matapos ko yun, may balik ko, may fit ko ang lahat. Assemble ko na yan, kabit na yung head. Napakabilis, no? Actually, hindi na namin na-videoan kasi yung pagsalpak, tune up, pagbubalb clearance, kumbaga, hindi na namin na-videoan. Yan, sinalpak na namin. Maski nga yung pagsalpak, muulan-ulan din kasi. So, basta maisalpak lang din namin na ng mapatakbo na. Teka, kawawa naman yung may-ari, sabik na sabik ng patakbuin eh. Ayan, nakakabit na namin yung ano nyan, timing belt, cover pala, sorry, cover na. Tapos ko na maisalpak yung belt nyan. Ayan, then kabit ko yung mga accessories sa harap ng makina. At pagkatapos nyan, sasalpak na natin yung valve cover. Yan, nililinis ng aking pinsan, si Joshua. Joshua, insan, yan. Ayusin mo paglilinis dyan. Okay. Kailangan malinis sa malinis. Tsaka ako yan, nasa ilalim. Sineset ko yung yung timing, double check. Yan. Kapa. Pero na ko na yung clearance yan. Nagamitan ko na po yan ng feeler gauge. Hindi naman po kasi pwedeng pakapa-kapa lang. Ayan. Then, kabit ng distributor, mga tubo, water jacket. Ayan. Lagay tayo ng silicone gasket maker. Beta gray, usually ngayon ginagamit. Sa kabila lang pala, sa may side lang ng valve cover. Pagdating dun sa may cylinder head, dun lang sa may front end, tsaka dun sa may rear end, sa may distributor, dun lang ako naglalagay ng silicone. Yan. Yan, okay. Pagtatornilyo, make sure na sa gitna muna tayo magta-tight, then papunta sa magkabilang wing o end. Para lapat na lapat yung ating gasket. Yan, 4G13 nga pala po yan na makina, 12 valves. So yan, yan nakatalikod din yan, yan pogi kong utol yan, si John.
Yan. So, nailagay na namin yung coolant. At ready to go na. Yan. Start na siya. Good luck, Manny Leo, sa iyong pagdadrive. Ride safe lagi and enjoy. Enjoy mo yung ating Cobra. Then yan, sa mga gustong matuto naman, so kahit pa paano, sana may natutunan kayo nga pala dyan sa vlog ko. And chat lang po kayo, comment lang kayo. Then like nyo na rin, share. So yan, pagka may katanungan kayo, pwede nyo akong i-chat at baka masagot ko naman. Bye bye.